Sabi ng asawa dati ni Andres Bonifacio, itong siya, ang matinding, ang tawag nila ay basta, itong si Gregoria de Jesus. Mag-ingat daw sa kasaysayan sapagkat walang lihim ang hindi nabubunyag. Gaano man kalalim daw ang pagkakalibing, kahit ilang talampakan pa ang lalim, may paraan at paraan pa rin daw na makaakyat palabas ang katotohanan. Dahil mga kapatid, may isang bagay na hindi mo maaaring itanggi. Matagal at mabagal man daw ang paglalakbay, may paraan pa rin daw ang bagay-bagay na dumating at dumating pa rin sa mga pampang ng hustisya. Gaya din ang sa tubig na saan mang bahagi ng kalupaan ibuhos, ay gagawa at gagawa pa rin ang paraan na makahanap ng sarili niyang level. Yun nga lang, maaaring hindi ito sumasang-ayon sa nais nating panahon. Maaaring nasa ibang petsa din sa kalendaryo ng kasaysayan na makita ang kanyang kaganapan. Pero may mga tao na pipilitin pa rin matuklasan ang katotohanan. Ito'y para mapanagot ang tunay na may kasalanan. Pero para magawa ito, mga kapatid, ay hindi sasapat ang mga paraan, kasangkapan at metodolohiya na ating nakasanayan. Dahil sa ating kwento ngayon, mga kapatid, dudulog sa espiritu ang ilang mga nilalang. Dahil may sigaw mula sa kabilang buhay, ang ayaw manahimik at tumigil. Mga kapatid, naniniwala man kayo o hindi sa mga espiritu o multo, dapat nyo pa rin pakinggan ngayong Biyernes ng Kababalaghan ang isa na namang kwento ng katotohanan dito po sa Sana Lourdes. Atin na pong simulan ng isang dulang sinulat ni Didit Tanhuacio Marasigan. Ito na po ang kaluluwa ng katarungan. Mabigat na tong bayong ng gulay. Hindi pa ba tayo babalik sa inyo, Athena? Sandali na lang, Efren. May natatanaw akong mga hinog na kamatis, so isama na nating anihin yun para may benta ko na rin sa palengke. Teka, at aayusin ko ibang gulay dito sa bayong. Isasalansan ko para... Efren, bigla ako ng hinay. Anong... Athena! Ano nangyari sa'yo? Athena? Athena! Mang Poldo! Aling Rebecca! Si Athena po! Efren! Bakit? Ay, ano nangyari, Efren? Bakit nakahiga sa lupa si Athena? Anong ginawa mo sa kanya? Wala po akong ginawa. Kung ganun, ano nangyari? Bakit walang malay ang anak namin? Hindi ko po alam. Papunta kami sa taniman ng kamatis. Yun ang huli niyang aanihin. Tapos, bigla po siya nakaramdam ng hindi maganda hanggang bigla siyang tumumba. Diyos ko! Anak! Athena! Athena! Ano nangyari, Tandang Lope? Hindi ko pa masabi, Paul. Tatapusin ko ang pagdidikdik ng mga dahon na ito at ipapaamoy natin kay Athena para magising na siya. Mang Poldo, kung mamarapatin niyo po sana, bakit hindi na lang sana sa health center natin dalhin si Athena at... Efren, narito na tayo. Si Tandang Lope ang pinakamalapit. Mas mabuti nang matingnan na kagad dito si Athena kaysa ibiyahe pa natin siya na malayo. Pasensya na po. Nag-aalala din po kasi ako at... Eto. Nadurog na lahat ng dahon na kailangan ko. Ilalapit ko sa mukha ni Athena para maamoy niya. Nasaan ako? Sino kayo? Sino kayo? Ikaw? Layuan mo ako! Ako? Athena! Ano nangyayari sa'yo? At bakit nag-iba ang boses mo, anak?
Parang hindi ikaw ang nagsasalita at... Maaaring ginagamit si Athena ng ibang nilalang. Akong bahala sa kanya. Ibang nilalang? Oo, sandali! Ito ang magpapaalis sa kanya. Anong gagawin mo sa latiko? Ganito! Dalawang boses ang lumalabas kay Athena! Sino ka man? Inuutusan kitang iwan si Athena! Aray! Tama na po! Hindi niyo alam ang ginagawa niyo! Sino ang isang tinig na yun? Totoo bang may ibang nilalang sa katawan ng anak ko? Oo, at kailangan mapaalis natin siya! Hindi! Tama na! Mula sa labas, naririnig ko ang pagdaing ni Athena. Nasasaktan ang anak ko! Itigil mo na to, Tandang Lope! Maawa ka! Itigil mo na! Masakit po, Nay. Konting tiis, anak. Heto at dadampian ko ng basang bimpo ang mga latay na dulot ang latigo ni Tandang Lope. Hindi natin dapat inuwi kagad si Athena. Hindi pa siya tapos gamutin ni Tandang Lope. Mang Poldo, Aling Rebecca, uuwi na rin po ako. Ay, sige, mabuti pa nga, anak. Siguradong hinahanap ka na rin ng magulang mo. Opo. Athena, uuwi na muna ako Salamat, Efren. Sige na. Bukas na lang uli, Efren. Tulungan mo uli ako sa bukid, ha? Opo, darating po ako. Sana po, bumuti na ang pakiramdam ni Athena. Anak, sino ang nilalang na sumasabi sa'yo? Hindi ko po alam, tatay. Hindi ko po alam kung ano nangyayari sa akin Pero anak, may ibang boses kaming narinig kanina. Siya ang pinaalis ni Tandang Lope. At kung hindi nakialam ang nanay mo, maaaring wala na siya ngayon. Pero Poldo, hindi ko kayang tiisin ang paglatigo ni Tandang Lope kay Athena. Tingnan mo, nangingitim ang mga latay sa anak mo. Paano kung hindi pala sa ganung paraan na paalis ang sumasapi sa anak natin? Paano kung sa ibang paraan? At sa anong paraan, Rebecca? Ay, hindi ko alam. Pero hindi ko rin papayagang masaktan ng gusto ang anak natin. Dahil sa nilalang na ayaw magpakilala at siyang sumasapi sa kanya. Sariwa pa ang latay mo sa braso at binti. Bakit bumalik ka na rito sa bukid? Efren, wala naman akong gagawin sa bahay Tsaka malakas na yung pakiramdam ko, no? Nanghina lang naman ako dahil dun sa tindi ng sakit na dulot ng paglati ko ni Tandang Lope. Grabe naman kasi. Natakot nga rin ako. Mabuti na lang nakialam ang nanay mo. Pero Efren, hindi mo pa talaga nabobosesan yung babaeng sumasapi sa akin? Hindi. Kung hindi nga kita kilala, iisipin ko nagkukunwari ka lang sa pagbabago ng boses. Pero ano, Efren? alam ko hindi ka ganun. Hindi mo ugaling bigyan ng problema ang iyong magulang. Lalo na ang paglaruan ng kanilang damdamin. Talagang hindi ko naman yun gagawin. Pero nagtataka pa rin ako Kung totoong sinasapian ako ng ibang nilalang, bakit kaya? Anong kailangan niya sa akin? Bakit ako? Kain na nga, anak. Ilang araw ka nang matamlay sa pagkain. Oo nga naman, anak. Oh, nag-iisip ka na naman ba? Huwag mo nga akong hawakan! Athena, ano bang nangyayari sa'yo? Lagi niya ako sinusundan. Pag tinatanong ko siya kung bakit siya sumusunod, ngumingiti lang po siya. Anak, tatay mo ako. Bakit kita susundan at... Yun ang totoo. Palagi niya akong sinusundan. Natatakot ako, pero wala akong magawa. Diyos ko, nagbago na naman ang boses ng anak mo. Sino ka? Bakit mo to ginagawa sa aming anak? Ako ang biktima. Kung ganon, totoong may ibang nilalang sa katawan ng anak natin. Hindi siya nakinig sa pagmamakaawa ko. Athena,
Itigil mo na to. Natatakot na kami ng nanay mo. Paniwalaan niyo ako. Kailangan magkaroon ng katarungan ng ginawa sa akin. Kailangan siyang maparusahan. Sino ang kailangang maparusahan? Athena, nahihirapan siya huminga. Athena! Anak! Anak, Athena! Athena! Anak! Anak, ano nangyayari sa'yo? Poldo, mabuti pa ilipat natin siya ng kama. Siya, sige. Pagtulungan natin buhatin si Athena. Athena, anak! Ano bang nangyayari sa'yo? Diyos ko! Poldo, Rebecca, anong gagawin natin? Hindi pa rin siya nagkakamalay. lalabas lang ako sandali. Teka, saan ka pupunta? Susunduin ko si Tandang Lope. Siya lang makakatulong sa atin. Pero Poldo, Natatandaan mo hindi ba? Nang unang mawalan ng malay si Athena, si Tandang Lope nakapagbalik ng kanyang ulirat. at siya rin ang pumalo ng latigo sa anak natin. Ayoko nang maulit yon. Bahala na! Hindi pwede maghintay na lang tayo. Kailangan humingi ako ng tulong kay Tandang Lope. Itong batang ito ay masyado ka nagmamadali. Ikaw na rin ang may sabi, 16 years old lang si Athena. Paghintay-hintay ka pa ng ilang taon. Mahal ko po kasi siya talaga. Naroroon ako, Efren. Pero bilang pinsan mo na higit na may edad sa'yo, marami na akong karanasan sa buhay. Kaya't ang maipapayo ko, mas mabuting maghanap ka muna ng maayos na hanap buhay. Mag-ipon ka para kahit simpleng kubo ay makapagpatayo ka. Abay, hindi biro ang bumuo ng isang pamilya. Naintindihan ko, Ate Helena. Oy, malapit na ba tayo sa pansamantala kong tutuluyan? Malapit na. Magtatagal ka ba rito sa probinsya? Titignan ko. Bakasyon lang talaga ang plano ko, pero minsan may ibang plano para sa akin ng mga gumagalang espiritu sa paligid. Ate Helena? Efren, hindi ko gusto ang kakayahang mayroon ako. Pero kahit iwasan ko, kapag may nangangailangan ng tulong ko ay wala akong magawa kundi tulungan sila. Dahil ako nagagawa ko makausap ang mga espiritong nagdurusa at hindi makatawid sa kapilang buhay. Ako ang madalas na nagiging tulay para makahanap sila ng katahimikan. Mabuti at hindi nagreklamo si Ate Helena sa layo ng nilakad namin. Teka, si Mang Poldo itong makakasalubong ko. Efren! Saan ka galing? Pupunta kasi ako ngayon kay Tandang Lope. May nangyari na naman po kay Athena? Oo, Efren. Kumakain kami. Bigla siyang nawalan ng malay. At hanggang ngayon wala pa siyang ulirat. Diyos ko, kung mabuti po, sasamahan ko kayo kay Tandang Lope. Ako na lamang. Ayoko maabala ka sa dapat mong gawin. Teka po, Mang Poldo. Narito ang pinsan ko ngayon. Sa Maynila siya naninirahan pero dumating nung isang araw. Baka makatulong siya sa inyo. Paano makakatulong ang pinsan mo? Nagagawa niyang makipag-usap sa mga ligaw at nagdurusang espiritu. Sigurado ka, Efren? Natatandaan ko nga noong ang sumasapi kay Athena ay nagsabing kailangan niya ng katarungan. Kung ganun, makakatulong sa inyo ang kamag-anak ko. Pero hindi kami sigurado na ang pagkahimatay ni Athena ay may kinalaman pa rin sa mahiwagang boses na lumabas sa kanya. Siguro po, buti pa rin makausap niyo si Ate Helena. Helena ang pangalan ng pinsan mo. Opo. At siguro, isa siya sa maaaring makatulong sa nangyayari kay Athena. Babalikan ko po siya kung saan ko siya inihatid. Tapos, pupuntahan namin kayo para makausap niyo siya. Poldo, papapatay na si Athena. Pinahira na siya ng langis at dinikdikan na ng dahon ni Tandang Lope. Pero hindi pa rin siya nagigising. Hindi. Naku, hindi. Huwag mo sabihin yan, Rebecca. Teka,
Pupulsahan ko si Athena. May pulso naman ang anak natin pero mahina. Bakit hindi siya magising? Rebecca, maghintay pa tayo ng ilang sandali. Hanggang kailan tayo maghihintay? Bawat minutong lumilipas, lalo siyang nahihimbing. Ano bang nangyayari sa anak ko? Sino ang gumagawa nito sa kanya? Aling Rebecca, Mang Poldo, kasama ko na po si Ate Helena. Magandang araw ho, ay sinama ho rito ako ni Efren. Baka raw makatulong ako. Tandang Lope, siya ang pinsan ni Efren. Taga Maynila at may kakayahan daw makipag-usap sa mga ligaw na espiritu. Binabaliwala niyo ba ang panggagamot ko? Bakit nagdala pa kayo ng ibang manggagamot dito? Ay hindi ho sa binabaliwala ang kakayahan ninyo, Tandang Lope. Hindi po ako marunong manggamot. Pero may kakayahan akong makausap ang mga espiritu at kaluluwa na hindi makatawid sa kabilang buhay. Alam ko kung anong gumagambala sa kanya at kaya ko itong paalisin. Efren, salamat isinama mo rito ang pinsan mo. Tandang Lope, huwag niyo po ikasama ng loob ang pagpunta rito ni Helena. Bilang ina ni Athena, lahat ng tulong na pwedeng maibigay sa kanya ay ipasasalamat ko. Gusto ko lang gumaling ang anak ko. Tandang Lope, pumayag ka na magtulungan kayo ni Helena. Ngayon ko lamang siya nakita. Paano kung kontrahin niya ang aking ritual? Nako ay wala ho akong mahika o mga gamot na herbal. Sinasabi ko na ho sa inyo, wala ho akong kakayahang manggamot o kumontra sa kakayahan ng ibang tao. At hindi ko rin alam kung paano gigisingin si Athena. Kung ganun, bakit ka pa nagpunta rito? Rebecca, huminahon. Totoo naman, Poldo. Ang kailangan natin sa sandaling ito ay makitang magkamali na muli ang anak natin. Ang masigurong siya ay mabubuhay pa at makabalik sa dati. Naguguluhan na kami. Narito si Tandang Lope para tumulong magising ang anak namin. At ikaw, Helena, bigla naman dumating para kausapin ang espiritong sumasapi sa anak namin. Pero ngayon, sinasabi mo ring wala kang kakayahang gisingin siya. Efren, ano ba tong pinsan mo? Bakit isinama mo pa siya rito? Ay, nako huminahon ho kayo. Dahil sa kwento ho sa akin ni Efren, naisip ko na isang ligaw na kaluluwa ang sumapi kay Athena. At paano mo nasisigurong isang ligaw na kaluluwa nga ang sumasanib sa katawan ng anak namin? Kayong hindi mo pa siya nakakausap. Karaniwan ho na ganyan ang nangyayari sa katawan ng sinasapian. Sa pagsapi niya sa katawan ng isang buhay pa, ay nauubos ang enerhiya sa katawan nito at nananatili siya sa kalagayang halos patay na. Kung ganon, paano siya magkakamalay? Paano siya makakalaya sa pagsapi ng nilalang na nasa katawan niya? Kung may magagawa ka, gawin mo na ngayon, bago pa mahuli ang lahat. Pakipagtulungan ka kay Tandang Lope para magising na si Athena. Maghintay? Gusto mo maghintay pa tayo? Opo, ay ang mahalaga ho ay may pulso pa si Athena. Pero gaano katagal? Paano natin masisigurong hindi nakakasama sa kanya ang ganito niyang kalagayan? Hindi siya papatayin ng sumasapi sa kanya. Kailangan niya si Athena. Magtiwala lang ho kayo sa akin. Paano nga ako magtitiwala sa'yo? Hindi ka naman namin talaga kilala. Isinama ka lang dito ni Efren. Aling Rebecca, narito na po ako. Efren, ano nangyari? Nasaan si Tandang Lope? Ayaw na po niyang bumalik. Ayaw niya po makipagtulungan sa pinsan ko. Ay, Diyos ko. Ano nang gagawin natin? Iniwan lang ni Tandang Lope ang kanyang mga dahon. Pero siya lang ang nakapagsalita ng Latin. Siya lang ang pwedeng gumamit ng mga dahong ito. Sana ho ay huminahon ho muna kayo, Aling Rebecca. Naniniwala akong walang nangyayaring masama kay Athena. Nakikipag-usap sa kanyang kaluluwa kaya't hindi siya magising. Kailangan ho ay maghintay lang ho tayo. Maniwala kayo, wala tayong magagawa sa ngayon kundi ang maghintay. Pakinggan mo ko. Malinis ang puso mo, kaya ikaw ang pinili ko. Nagdurusa ang nanay ko. Naririnig ko siyang umiiyak at nag-aalala sa akin. Pabayaan mo na akong bumalik sa kanila. Pero kailangan din kita. Ha? Lumabas ka na sa anino ng dilim na pinagtataguan mo! Tulungan mo ako. Hindi! Bakit ganyan ang itsura mo? Ito ang ginawa sa akin ni Rico.
Kailangan tulungan mo ako. Paano? Paano kita tutulungan? Sino si Rico? Siya ang gumawa sa akin ito. Iwasan mo siya. Hindi niya dapat ito gawin sa'yo. Wala akong kilalang Rico. Buhay pa siya. Nasa paligid mo. Kung buhay man siya, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Kailangang maniwala ka. Gagawin niya muli ang ginawa niya sa akin. Kanlalapit. Kanlalapit saan? Lumayo ka. Natatakot ako sa inyo mo. Layuan mo ako! Layuan mo ako! Athena! Ano bang nangyayari? Sino ba kinatatakutan mo? Gisingin niyo siya. Nilalabanan niya ang nilalang. Athena, anak! Athena! Tatay! Nanay! Ano nangyari? Sumigaw ka. Nananaginip ka, Athena. Ayokong matulog. Huwag niyo po ako pababayaan makatulog. Nagpapakita siya sa akin. Sa panaginip ko. Hindi niya ako patatahimikin. Ang gusto niya, tulungan ko siya, pero hindi kilabutan ako sa itsura niya. Sino anak? Sino nagpakita sa'yo? Yung babaeng gumugulo po sa akin. Nakakatakot po siya. Dugo at saka may sugat sa ulo. Pati po sa dibdib tsaka sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Nakakapangilabot po yung itsura niya. Ayoko na siya makita pang muli. Humingi ba siya ng tulong sa'yo? Oo, opo, sabi niya ako lang daw makakatulong sa kanya. Dahil sa... Dahil sa ano, Athena? Kailangan tulungan mo siya. Hindi po, ayoko. Hindi mo alam kung ano yung nakita ko. Ayoko na siya makita. Ang pangit ng kalagayan niya. Ayoko na matulog. Ayoko na siya makita. Ayoko na makausap. Ayoko na po siya makausap ulit. Ay, nanginginig ka. Athena! Ano nangyayari sa'yo? Tubig! Kumuha kayo ng tubig! Kailangan niyang uminom ngayon! Ako nang kukuha. Pakinggan niyo ako. Hindi na dapat maulit. Hindi na dapat maulit. Dahil si Athena ang isusunod niya. Pakinggan niyo ako. Pakinggan niyo ako. Para niyo nang awa. Ang babaeng sumasapi kay Athena. Ano kailangan mo? Bakit mo kami ginugulo? Tigilan mo na ang anak ko! Katarungan. Kailangan ko ng katarungan. Mang Poldo, kung pwede po ay payagan niyo. Alam mo ba talaga kung paano to lulutasin? Hindi ko sinasabing alam ko, pero maaari kong subukan. Pakiusap, Ate Helena. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Paalisin mo ang sumasapi sa katawan ni Athena. Yun ang gusto ko. Alayain mo ang anak ko sa nilalang na gumugulo sa kanya. Aurea, ngayong sinabi mo na sa akin ang pangalan mo, gusto ko sanang makipag-usap ka sa amin sa ibang paraan. Hayaan mong makapagpahinga si Athena sapagkat siya ay... Huwag mong ituro sa akin kung paano ko ipapakita ang nangyari sa akin. Hindi ba sapat na nagdusa ako sa kamay ni Rico? At ngayon, gusto mo pang ituro sa akin kung paano ko makakamit ang katarungan? Ang takip na mga bintana! Inapas na malakas sa hangin! Nagagalit ang kaluluwa! Aurea, pakinig ka! Gusto ka naming tulungan. Ngunit pinahihirapan mo ang katawan ni Athena. Dahil siya lang ang makakatulong sa akin. Bakit? Tanungin mo siya kung bakit. Bakit, Aurea? Bakit si Athena? Dahil siya ang susunod na biktima. Si Athena? Bakit si Athena? At bakit alam niyang si Athena ang susunod na biktima? Aurea, bakit si Athena? Bakit sinabi mong si Athena ang susunod na biktima? Dahil buhay pa si Rico. Buhay pa ang demonyong gumawa sa akin ito. Magpapatuloy siya sa kanyang kahayupan. Freya, sino si Rico? At saan namin siya matatagpuan? Makikinig kami sa lahat ng sasabihin mo. Pakiusap, sabihin mo lahat sa amin. Sasabihin ko ang lahat. Pero huwag niyo kong paalisin sa katawang ito. Bakit? Ligtas ako sa katawang to. At hanggat narito ako sa katawang ito, hindi siya magagalaw ni Rico. Hindi ko maintindihan. Sino si Rico? Nasa paligid siya. Patuloy na nabubuhay. Aurea, hindi sapat na sabihin mo sa amin ang pangalan niya. Ilarawan mo, taga saan? Paano namin siya makikilala? Hindi siya pwedeng manatili sa katawan ni Athena. Mang Poldo, pansamantala, kailangan payagan natin siyang... Hindi maaari. Hindi isang gamit o isang kublihan ng katawan ng anak ko. Paalisin mo siya, Helena.
Humingi siya ng tulong sa iba. Huwag niyang guluhin ang buhay namin. Huwag ang buhay ng aking pamilya! Tandang Lope! Tandang Lope! Efren, anong kailangan mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ko natutulungan ang mag-asawang Rebecca at Poldo? Nakikiusap po si Mang Poldo. Hindi kaya ni Ate Helena na mag-isang lutasin ang kalagayan ni Athena. Nagagamot ako mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Hindi po manggagamot ang pinsan ko. May kakayahan siya makipag-usap. Sa Manila lang sa kabilang buhay. Yun lang po ang kakayahan niya. Kahit pa! Tandang Lope, ako na po ang nakikiusap. Alang-alang sa kaibigan ko si Athena. Umalis ka na, Efren! Kababaryo mo kami, huwag mo siyang tagyan. Umalis ka na, sabi! May magagawa ka po. Alam ko may magagawa ka. Tulungan mo si Athena, huwag mo po siyang pababayaan. Nagkamalan na si Athena. Pinapakain siyang pansamantala ni Rebecca. Pero hanggang kailan ganito? Hanggang kailan siya guguluhin ng sinasabi mong kaluluwa ni Aurea? Ni hindi natin nasisiguro kung yun nga talaga ang pangalan niya. Mang Poldo, hindi niya sinasaktan si Athena. Malinaw na siya ay isang kaluluwa lamang at hindi masamang espiritu na gusto lamang magpahamak ng inosenteng tao. Pero hanggang kailan, Helena? Yun ang gusto kong malaman. Hanggang kailan siya mananatiling nagkakanlong sa katawan ng aming anak? Huwag natin siyang pilitin. Ang kailangan niya ngayon tulong. Yun muna ang ibigay natin sa kanya. Hindi ko maintindihan bakit si Athena. Sabi ni Aurea na si Athena ang susunod na biktima. At paano? At bakit niya sinabi yun? Wala naman nababalitang krimen sa lugar namin ito. At wala rin ako nakikilalang Rico ang pangalan. Nag-iimbento ang nilalang. At ginugulo lang niya ang aking pamilya. Mang Paul! Mang Paul! Ate Helena. Efren, salamat na isama mo. Sumama lang ako muli rito dahil gusto kong tulungan si Athena. Pero kung ako masusunod, ayoko makipagtulungan sa isang dayuhan. Ay, hindi ako dayuhan. Dito ako isinilang, kaya lang sa Maynila na ako lumaki. Ang nalalaman ko makatutulong kay Athena para malutas natin ang nangyayari sa kanya. Ito ang solusyon sa nilalang na gumugulo sa kanya. Latigo! Ay, nagkakamali ho kayo! Sabi ko na sa'yo, hindi kami magkakasundo ng babaeng yan. Tandang Lope, ayoko rin gamitan nyo ng latigo ang aking anak. Marami kang alam na paraan. Pagtatawas, pagdarasal ng Latin. Nakikiusap ako. Gamitin mo ang mga kaalamang yan para matulungan si Athena. Huwag sa paraang lalo siya masasaktan o masusugatan. Kaluluwang hindi matahimik. Sa pinanggalingan mo, ikaw ay bumalik. Tandang Lope, sinabi na ni Helena na hindi aalis ang kaluluwang sumasabi kay Athena kung... Tulungan mo akong isaboy ang tubig na ito sa paligid ng bahay ni Paul at Rebecca. Para saan po ito? Para matahimik na ang kaluluwa at umalis sa bahay na ito. Pero Tandang Lope... Tulungan mo ako, Efren. At pagkatapos, sasabitan natin ng mahiwagang dahon na ito ang bawat bintana upang hindi nagambalain si Athena ng kahit anong uri ng espiritu mula sa kadiliman. Hindi po ito ang hinihingi ni Mang Poldo. Ito ang kailangan kong gawin, Efren. At dapat, bago sumikat ang araw bukas, makapagpatay tayo ng 3 inahing manok. Ang dugo ng manok ang siya nating ipapatak sa paligid ng bahay na ito. Tandang Lope... Sundin mo na lang ako, Efren. Sa ganitong paraan, babalik ang katahimikan sa tahanang ito. At para saan naman ang mga kandilang ito, Helena? Mga puting kandila para sa katahimikan ni Aurea. At paano ang katahimikan namin? Kapag natahimik si Aurea, ay matatahimik na rin kayo.
Ang anak namin, hindi na makakain. Ang laging nasa isip niya, ang ipinakita sa kanya ni Aurelia. Mang Poldo, kapag sumapi ulit si Aurelia kay Athena, malalaman ko kung saan inilibing ang kanyang bangkay. Maaari tayo magsama na pari doon at papasbasan ang kanyang libingan. At siguro ay matatahimik na rin siya at hindi na niya hahangaring gumante o gamitin si Athena sa paghingi ng hustisya. Paano mo nalalaman kung tatalab ang pagsisindi mo ng kandila? Ay, hindi ko siguradong... Hindi mo sigurado? Paikot-ikot tayo sa paghahanap ng solusyon. Si Tandang Lope ay gusto magpatay ng 3 inahing manok para gamitin ang dugo ng mga manok sa paligid ng bahay namin. Ikaw naman nagsindi ng kandila para sa katahimikan ng kaluluwa ni Aurelia. Ang gusto kong gawin niyo ay paalisin siya sa katawan ng anak ko. Hindi na normal ang buhay namin mula na mangyari ito. Ang gusto lang namin, mabalik ang buhay namin. Mabalik sa normal ang lahat sa buhay namin. Aurelia, ikaw na ba yan? Gusto mo raw akong kausapin muli? Si Rico. Ipapakilala ko sa iyo si Rico. Nakikinig ako. Sana lang pagkatapos ng araw na ito, matapos na ang iyong pagdurusa. Sasabihin ko sa iyo ang buong pangyayari. Ang gaganda ng mga bulaklak. Wala namang nakatingin. Pipitas ako ng ilang peraso at iuuwi ko kay nanay. Aurelia? Ikaw na naman. Bakit palagi mo akong sinusundan? Maganda ka kasi at gusto kong maramdaman mo kung gaano kalaki ang paghanga ako sa'yo. Salamat. Pero hindi ko kailangan ng paghanga mo. Huwag ka namang suplada. Bitiwan mo nga ako. Pag hindi mo ako binitawan, sisigaw ako. Eh di sumigaw ka. Wala namang makakarinig sa'yo eh. Nasa kalagitnaan tayo ng gubat. Maraming puno, maraming bulaklak. Ang mga bulaklak na yung kinababaliwan. Ano ba? Bitawan mo ako, sabi! Bitawan mo ako! Matagal na ako nasasabik sa'yo, Aurelia. Matagal na kitang gustong maangkin. Hindi! Ano ba? Bitawan mo ako, sabi! Bitaw, sabi! Bitaw na! Sinaktan niya ako. Dinaan niya ako sa dahas. Sige lang, Aurelia, nakikinig kami. Gamitin mo si Athena upang ipaalam sa amin ang nangyari. Wala akong nagawa. Nanghina ako. Matapos niya ako suntukin sa sikmura. Dito kita ihihiga. Ang ganda-ganda mo talaga, Aurelia. Isa-isa kong tatanggalin ang suot mong damit. Nagigigil na ako. Hindi ako makapaniwalang magiging akin ka sa wakas. Lalo ako nag-iinit. Lalo ako nasasabik sa'yo. Nanlaban ako. Pilit ko siyang nilabanan. Sinipa. Sinuntok. Pero malakas siya. Higit siyang malakas sa akin. Aurelia. Nagpakasasa siya sa aking katawan. Paulit-ulit. Elena, pagod na ang anak ko. Hanggang kailan ba siya gagamitin ni Aurelia? Sandali. Pakinggan lamang natin si Aurelia. Naiintindihan ko ang pag-aalala niyo kay Athena. Pero kailangan masabi lahat ni Aurelia ang totoong nangyari sa kanya. Pakasasa siya. Hindi siya nangawa sa akin. Wala siyang kaluluwa. Isa siyang demonyo. Kampo ng kadiliman. At hindi pa siya nakontento sa ginawa niya sa katawan ko. At sa akala mo, papayagan pa kitang makabalik sa kabayanan? Hindi ka na makakapagsumbong, Aurelia! Tuluyan kitang patatahimikin. Hindi ka na pakikinabangan ng iba. Halika rito! Sumama ka sa akin! Sisiguruhin kong walang makakaalam na nangyari sa atin!
Diyan ka! Hindi ko tatanggalin ang takip sa bibig mo para hindi ka makasigaw. At dyan mismo sa pinagsakan mo, diyan kita ililibing. Oo, Rhea, hindi ka na pakikinabangan ng iba. Hindi na! Ayan, malalim na. Ngayon, kailangan gawin ko to. Sandali lang ito, Rhea. Sisiguruhin kung hindi ka napapamon pa. Hindi ka na babalik para isumbong ako o gantihan pa. Ngayon, para tuluyang mawala ang ebidensya, dito na kita ililibing sa hukay na ginawa ko. Kailangan bilisan ko. Hindi ako dapat abutan ng pagsikat ng araw. Athena! Anak, kami na to. Gumising ka. Athena, pawis na pawis ka, anak. Parang nanggaling ka sa napakalayong lugar at... Itay, pinakita sa akin ni Aurea yung nangyari sa kanya. Narito pa siya. Nararamdaman ko ang kanyang kaluluwa. Patay na siya. Pinatay siya ng sinasabi niyang Rico. Wala na ba siya sa katawan ni Athena? Dapat natin siyang tulungan. Natatakot ako sa kanya. Nakakapangilabat yung ginawa sa kanya ng lalaking sinasabi niya. Kailangan mahanap natin ang pinaglibingan kay Aurea. Sobra na to. Bakit tayo maghihimasok sa buhay ng isang taong namatay sa krimen? Hindi ba mas magandang ipaalam natin sa mga pulis, sa mga investigador? Mang Poldo, sa tingin niyo ba may maniniwala sa atin? May katuwiran si Helena. Pero para hanapin ang pinaglibingan sa kanya, hindi ba isa itong malaking kalokohan? Tatay. Kailangan matapos na ang bangungot na dinaranas ng anak namin. Tama ka, tatay. Pero nung una ayokong tulungan si Aurea. Pero matapos nung makita ko yung ginawa sa kanya, dapat siyang mabigyan ng katarungan. Ipauubaya ko yung katawan ko para magamit niya sa paghahanap ng hustisya. Sinabi ni Aurea sa pakikipag-usap ni Helena sa kanya na sa lugar na ito, dito siya nalagutan ng hininga. Pero mukha namang walang nagalaw na lupa o kaya ay palatandaang may hinukay na lupa upang paglibingan. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ikaw, sino ka? At bakit naririto ka sa sementeryo? Ako ang bagong sepulturero. Kailan pa nangailangan ng sepulturero ang aming sementeryo? Bakit hindi mo tanungin na namamahala rito? Walang namamahala rito. Kung may gustong magpalibing dito, diretso nagpapaalam sa simbahan o kaya sa munisipyo. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Meron! Dahil dito na ako ipinanganak at dito na ako tumanda. Ngayon lang kita nakita rito. Isa kang dayuhan na kahina-hinala. Gusto ko lang maghanap buhay. At kung ayaw mo malagay sa panganib ang iyong buhay, isasara mo yung bibig mo at kalilimutan mong nakita mo ko. Teka, tinatakot mo ba ako? Pinagbabantaan mo ako? Oo! At huwag mo nang itanong kung anong pwede kong gawin sa'yo. Dahil natitiyak ko, hindi mo yun magugustuhan. Pilitin mong kumain, Athena. Sasamahan ko lamang kayo hanggang sa makapagpahinga ka. Wala po akong ganang kumain eh. Pero anak, ilang araw ka na nangihina dahil sa pagsapi sa iyo ni Aurea. Hanggat hindi ko nalalaman kung ano talaga yung kinahinatnan ni Aurea, hindi rin ako matatahimik. Naririto pa siya. Hindi kanya iniiwan, Athena. Pero nagdurusa siya at ayaw niyang makipag-usap sa atin ngayon. Nakikita mo ba siya? Dahil
Hindi ko na siya nakikita at hindi ko na rin nararamdaman. Hindi na. Hindi ko siya nakikita, pero nararamdaman ko siya. Ate Helena, gusto ko po siyang tulungan eh. Kaya lang, paano po? Kumain ka muna. Pilitin mong palakasin ang katawan mo dahil kapag bumalik siya sa'yo, gagamitin na naman niya ang natitirang lakas at enerhiya mo. Hanggang kailan ganito ang lahat, Helena? Gusto ko na mabalik sa normal ang buhay namin. Katarungan ang hinihingi ni Aurea. Pero hanggat hindi natin natutunto ng pinaglibingan sa kanya, ay hindi rin matatapos ang bangungot na nararanasan ni Athena. Aurea, nandito na ako sa labas ng bahay. Ituro mo sa akin kung saan ka nilibing. Tapusin na natin ang paghahanap mo ng hustisya. Turo mo kung saan akong direksyon pupunta ha. Gagawin ko tong mag-isa para matahimik ka na. Ilang araw na kitang pinagmamasdan. Ah? Sino ka? Hindi na mahalaga yon dahil sa... Ikaw si Rico! Pinakita ka sa akin sa panaginip! Paano mo ako nakilala? Tatay! Hindi! Hindi ko alam kung paano mo ako nakilala. Pero ilalayo kita rito bago pa may makakita sa atin. Hindi ka na makakawala sa akin. Matagal na akong nasasabik sa'yo. Matagal na kitang pinagmamasdan sa taniman. Magiging akin ka. At walang makakapigil sa akin na angkinin ka. Angkinin ang iyong kagandahan. Paano wala? Nakatulog ako sa tabi ng higaan niya. Pinabantayan ko naman siya. Baka sinama ni Helena nung umuwi siya. Hindi ko alam. Poldo, hanapin mo ang anak natin. Nasa labas lang siguro. Halika, puntahan natin. Athena! Anak! Athena! Halika! Sasama ka sabi sa akin eh! Ayoko! Ayoko sabi! Aray! Bakit mo ako kinagat? Hindi ako sasama sa'yo! Ayoko! Sasama ka sa ayaw o sa gusto mo! Ngayon, bubuhatin na kita. Sisiguruhin ko na hindi nila malalaman kung saan kita dadalhin at ililibing! Efren, mabuti at nasalubong kita! Bakit po kayo namumutla? May isang dayuhan ako nakita sa sementeryo. Kakaiba ang kilos niya. At nababasa ko sa kanyang mata na siya ay isang... Isang ano po? Dayuhan! Dayuhan na may... May ano? Ano ang kinakatakutan niyo sa kanya, Tandan Lope? Isa siyang mamamatay tao at naririto siya sa ating bayan upang magtago. Paano niyo naman po na siguro yun? Nakita ko nga sa kanyang mga mata. Nanlilisik yon. At wala siyang konsensya. Kung ano-ano pong naiiniisip niyo, ang mabuti po siguro, isumbong niyo yan sa... Efren, ang sabi ni Helena, siniguro ni Aurea sa kanya, si Athena ang susunod na biktima. Paano kung ang dayuhang lalaki na yon, siyang tinutukoy na mamamatay tao nung sumasapi kay Athena? Tandang Lope, At kaya ako nagmamadali, Efren. Gusto kong ipaalam kina Poldo at Rebecca ang tungkol sa mahiwagang lalaki doon sa sementeryo. Bitiwan mo sabi ako eh! Bitiwan mo ako! Ang boses na yon! Ako nga! Ang babaeng pinagsamantalahan mo at pinatay! Hindi! Ginagaya mo lang ang boses ni Aurea. Hindi ka si Aurea! Ako nga! Ako nga, Rico! At hindi ako papayag na gawin mo rin sa kanya ang ginawa mo sa akin! Hindi ka totoo! Pinatay na kita! Patay ka na, Aurea! Napatay mo ang katawan ko! Hindi ang kaluluwa ko! At hindi kita patatahimikin, Rico! Hindi! Hindi ka totoo! Itigil mo na to, babae! Huwag mong gayahin ang boses ni Aurea! Wala na siya! Patay na siya! Sigurado akong patay na siya! Bakit, Rico? Natatakot ka na ba?
Akala ko, hindi ka marunong matakot. Wala kang tinatatakutan. Itigil mo na sabi! Tama na! Hindi! Wag! Pinatay na kita, Aurea. Kung kailangan patayin kitang muli, gagawin ko! Pinatay na kita, Aurea. Hindi ka pwedeng magbalik. Mamamatay kang muli! Bitawan mo ang anak ko! Bitawan mo siya! Inay! Paano mo kami nasundan? Nagising akong wala ka na sa higaan mo. Nag-aalala ako. Ang tatay mo sa ibang lugar naghahanap. Mabuti tama ang direksyon na pinuntahan ko. Halika na. Kailangan makalayo tayo sa demonyong lalaking yan. Inay! Siya ang pumatay kay Aurea! Ano? Mas lalo tayong dapat lumayo rito. Halika na, anak. Bilis! Naku, hindi Efren eh. Hindi ko kasama si Athena. Kung ganun, bumalik tayo sa kanila. Nag-aalala na si Tandang Lope. Bakit? May nakita siyang dayuhan sa sementeryo. Sabi niya, nanlilisik daw ang mga mata nito. At kitang-kita niya, wala na tong kaluluwa. O Diyos ko. Hindi na niya natapos ang paghahanap sa pinaglibingan kay Aurea. Ang ginawa niya, bumalik siya rito sa bayan para ipaalam kina Mang Poldo at Aling Rebecca na baka siya ang lalaking tinutukoy ni Aurea. Ay, baka nga. Tayo na, Efren. Sundan natin si Tandang Lope. Maaaring tama ang hinala niya. Inay, hindi ko na po kaya talaga. Nanghihina na po ko. Pero kailangan tumayo tayo, Athena. Kailangan ipahuli natin sa mga otoridad ng lalaking yun. Kailangan gawin sa kanya. Patayin. Athena? Dapat natin siyang balikan upang patayin. Hindi. Bumalik ang sumasapi sa'yo, anak. Balikan natin siya. Kailangan ko siyang patayin. Hindi. Demonyo ang lalaking yun. Hindi ako makakapayag na gamitin mo ang katawan ng anak ko para siya gantihan. Papatayin niya si Athena. Papatayin ng lalaking yun si Athena. Kailangan mo akong sundin. Kailangan matupad ang aking paghihiganti. Hindi! Hindi! Anong nangyari? Nawala ng malay si Inay. At parang hinawalang bigat sa aking pagkatao. Oo, Athena. Dahil narito na ako. Inay, nagkamalay ka na pero ang tinig mo. Aurea, bakit ka lumipat kay Inay? Pinipigilan niya ako, Athena. Ngayon, siya ang gagamitin ko para magawa ko ang dapat kong gawin. Hindi! Wag! Kailangan matapos na ang kasamaan ni Rico. Sandali, Ate Helena. Mukhang walang tao sa bahay ni Mang Poldo. Oo nga, saradong-sarado eh. Ano kayang nangyari? Efren! Elena! Si Athena, papalapit sa atin. Athena? Saan ka galing? Bakit wala kang kasama? Puro putik ang damit niya. Ate Helena, tulungan niyo po ako! Si Inay! Anong nangyari kay Aling Rebecca? Sa kanya lumipat si Aurea. Sinabihan siya ni Aurea at ngayon babalikan niya yung demonyong lumabas tangan sa kanya. Gagamitin ni Aurea ang katawan ni Inay para magiganti. Buisit! Sino bang pumalo sa akin? Nakatakas ang pinanggigigilan kong dalagita. At ang Aurea na yon, pinatay ko na siya. Bakit parang sumasapi nga siya sa babaeng... hindi. Hindi totoong si Aurea sumasapi sa dalagitang yon. At... Mabuti naman at nagkamalay ka na. Sino ka? Isang matandang babae? At kaboses mo rin si Aurea? Ako talaga to. Hindi!
Tigilan mo na ako. Hindi ka totoo. Hindi ito pwede maging totoo. Hindi ako isang bangungot. Hindi ito panaginip. Napakalakas ng pagkakahawak niya sa akin. Bitiwan mo ako. Patay na si Aurea. Sinaksak ko siya hanggang mamatay. Rico, tama. Tama lahat ng sinabi mo. Pero ang aking kaluluwa ay hindi maaaring mamatay. Hindi ka totoo. Bitiwan mo ako. Dahan-dahan kitang papatayin. Aurea! Maawa ka kay Aling Rebecca! Huwag mo siyang gamitin! Huwag kayong lalapit! Bitiwan mo ako. Ure! Hindi mo ako matatakasan! Inay! Labanan mo si Aurea! Huwag ka magpagamit sa kanya! Sundan natin sila, Efren! Tayo na! Hindi! Bangin! Nasa gilid na ako ng bangin! Wala na akong tatakbuhan! Nakikita ko na ang takot sa iyong mukha, Rico. Marunong ka rin palang matakot. Lumayo ka sa akin, matandang babae! Hindi ka si Aurea! Hindi! Huwag kang lalapit! Huwag kang... Mamamatay ka! Mamamatay ka! Inay! Huwag, Athena! Huwag kang pumunta sa bangin! Inay! Si Inay kasama siyang nahulog sa bangin! Athena! Si Inay! Mahirap paniwalaan ito. Pinatay siya ni Aurea. Bakit isinama si Inay? Hindi na napigil ni Aurea ang kanyang galit. Nakapaghiganti siya, ngunit isa rin buhay ang ibinuwis niya. Inay! Inay! Wala na ang sabi. Hindi na bumalik si Aurea. Nakapaghiganti na siya. Napatay na niya ang pumaslang sa kanya. Pero sinama niya si Inay. Bakit kailangan isama niya si Inay? Wala naman tayo kinalaman sa nangyari sa kanya. Athena, ito ang hiwaga ng buhay. May mga nangyayaring hindi natin inaasahan. Napakasakit ang pagkawala ng iyong ina. Napakabigat ng kabayaran para maibalik ang katahimikan sa buhay natin. At sana nga hindi na tayo muli pangguluhin ni Aurea. Sana, pagkatapos ng ginawa niya sa ating pamilya, nakamit na niya ang katarungang isinisigaw ng kanyang kaluluwa.